Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga na kami parang mga tupang palaging naliligaw. Madalas, Panginoon, ay ginagawa namin ang aming mga kagustuhan. Gumagawa kami ng sarili naming mga landas na hindi naaayon sa inyong salita. Madalas, Panginoon, kami lumalayo mula sa inyo. Ngunit, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil sa inyong matinding pagmamahal. Ay wala kayong sawang hinahabol kami. Nilalapitan kami. Nagpapakita ng grasya at pagmamahal sa amin. Tunay nga, Panginoon, na kayo'y tapat. Na mula pa sa unang panahon, Panginoon, ang panahon pa nila Adan, hanggang kila Abraham, hanggang kila David, hanggang sa panahon ng mga apostol, at hanggang ngayon sa amin ay kayo ay nandyan. Na hindi kami pinapabayaan. Hindi pinapabayaan ang iyong mga tao. So Panginoon, nagpapasalamat kami. Nagpapasalamat rin kami lalo na sa kaligtasan na iyong binigay sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Panginoon, sana hindi namin ito makalimutan. Sana araw-araw ay matandaan namin kung ano ang ginawa ng inyong anak para sa amin. Hindi namin makalimutan kung bakit kami tinawag na Kristiyano. At Panginoon, ngayon lumalapit kami sa inyo. Humihingi ng tawad para sa mga kasalanan na aming nagawa. Panginoon, alam namin na mahirap mabuhay bilang isang Kristiyano. At madalas ay kami papalya. Marami sa amin ng nagalit, naging tamad, nakalimutan ka sa gitna ng aming mga problema, nawalan ng pag-asa. Panginoon, tulungan niyo kaming baguhin ang aming pag-iisip, na matandaan na lagi kang nariyan para sa amin. Na palagi kang nariyan, na palagi ka namin pwedeng lapitan. Panginoon, ipakita niyo rin sa amin kung ano ang mga bagay na aming ginagawa na dapat naming itama. Alam namin na makakayanan namin itong gawin dahil sa kapangyarihan na iyong binibigay sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa sa amin. Panginoon, tinataas namin sa inyo ang church namin, ng GFC. Maraming may sakit ngayon. Maraming nagkakasakit. Lord, we pray for healing, na sana ay yung mga may sakit po ay gumaling na at hindi na kumalat pa. And Panginoon, pinagdarasal din po namin yung mga Bible studies na meron kami, yung Tagalog Bible studies sa Thursday, yung youth, yung young adults, men of the word, yung Women of Grace, and even yung mga Bible study na sarili namin sa mga bahay-bahayan namin, Lord, we pray na sana ay maging tapat kami sa inyong salita, na hindi kami lalayo mula rito. And Lord, we pray na gagamitin mo ang mga avenue, yung mga lugar na yon, yung mga Bible study na yon, na upang mas lalo pa kaming lumago sa aming pananampalataya. And Lord, nagpapasalamat kami na kahapon ay meron kaming successful na event, yung ukay-ukay evangelism namin, Lord. Lord, nagpe-pray kami talaga na sana mamunga yung pagbibigay ni Kuya Jack ng gospel ng ebanghelyo dun sa mga nakinig kahapon. Sana ma-realize nila, maunawaan nila ang kakailanganan nila ng isang tagapagligtas, sapagkat kaming lahat, kaming lahat ay makasalanan. So Lord, as a church, tulungan niyo po kami na mas lalo pang ipalago ang inyong salita, na sa mga taong na nakakasalamuhan namin sa pang-araw-araw, tulungan niyo kami na maging isang faithful witness, isang tapat na testigo ng iyong anak. And Lord, sa oras na ito, salamat na may pagkakataon kaming makinig sa inyong salita, na matuto, na makilala ka palalo. Maraming ibang churches sa ibang bansa na walang pagkakataon na gawin ito, sapagkat pinagbabawal ng gobyerno nila sa China, sa India.
Marami pang ibang bansa, Lord. So we pray, Lord, na para sa kanila rin natulungan niyo sila. At pinagdarasal din namin yung mga churches na tinutulungan namin at yung mga churches na faithful, Lord, sa mga probinsya, sa mga lugar kung saan wala masyadong nagmiministeryo. We pray, Lord, na tulungan niyo sila, yung mga pastor, yung mga Kristiyano na nandoon. Bigyan niyo rin kami ng pagkakataon upang ma-bless sila. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen. Magandang hapon po. Talagang na po, expert na yung natin, Tagalog congregation natin na iniiwasan yung gitna. Kasi yung gitna malamig. Napakalamig po. So okay lang po yan. Kung gusto niyo ng malamig sa gitna, kung ayaw niyo sa malamig, gilid po. Ako ayoko ng malamig Kaso no choice ako, nakatapat dito yung aircon natin. So pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Lucas chapter 23. Lucas chapter 23. Ang aaralin po natin today ay verses 1 to 7. Lucas chapter 23 verses 1 to 7. So kung maaari ko pong anyayahan yung mga may kaya po, pwede ba tayong tumayo sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos? Lucas chapter 23 verses 1 to 7. At ito po ang sinasabi ng verse 1. Tumindig ang buong karamihan at dinala si Jesus sa harap ni Pilato. Nagsimula silang ipagsakdal siya na sinasabi, natagpuan namin ang taong ito na inililigaw ang aming bansa. At pinagbabawalan kaming magbuwis kay Cesar. At sinasabi na siya mismo ang Kristo, ang hari. At tinanong siya ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot siya at sinabi, ikaw ang nagsasabi. Sinabi ni Pilato sa mga punong pari at sa mga tao, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Subalit sila ay lalong nagpipilit na sinasabi, ginugulo niya ang sambayanan at nagtuturo sa buong Judea. Magbuhat sa Galilea hanggang sa dakong ito. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung ang taong iyon ay taga-Galilea. At nang kanyang malaman na siya'y sakop ni Herodes, kanyang ipinadala siya kay Herodes na ng panahon iyon ay nasa Jerusalem din. Maaari na po kayong umupo. Marahil po alam niyo naman na mahilig ako sa pelikula. Sa mga Filipino action movies, alam niyo ba yung pinakapangkaraniwang nakikita natin kapag nanonood tayo ng action movie dito sa Pilipinas? Lalo na yung mga kapanuhunan ni Fernando Po Jr. at Lito Lapid. Ano yung lagi nating sinasabi? Ang bida sa umpisa laging nagpapabugbog. Diba? Sa umpisa lang. Dapat sa umpisa lang. Bawal sa dulo. Sa umpisa lang. Nagpapabugbog. FPJ, Lito Lapid, at yung mga iba pang action star na sumikat, laging ganon. Diba? Laging ganon. Alam na natin Pag nanood tayo, alam ko na yung mangyayari dyan. Diba? Parang astig-astig siya. Tapos may mangyayari. Mabubugbog siya. Tapos sa huli, may warehouse. May kidnapan na magaganap. Diba? Ganun palagi yung storya. Palagi silang binubugbog sa umpisa at madalas pa dahil ito sa kanilang ginawa. At ano yung ginawa nila? Isang tamang gawain. Ano yung madalas na nangyayari? Madalas, ipinagtatanggol nila yung babae mula sa mga masasamang loob, hold-upper, kung ano man yan. O kaya, merong harassment na nagaganap. Uy, itigil mo yan. Mga ganun, di ba? Mga ganong hirit. Kung hindi man ganon, isang may-ari ng tindahan na pinoprotektahan nila mula sa magnanakaw o sindikato. Di ba? Mga naniningil, bigyan mo kami ng pera, ganyan. Kung hindi, sisirain namin yung tindahan mo. Tapos darating si FPJ, ganyan. Tigil mo yan. O ito yung madalas kong nakikita noon, nung nanonood kami.
Isang mahirap na tao na pinoprotektahan ng bida mula sa pananakit ng mayamang hasindero. Diba? Lagi itutulak niya, susuntukin niya, tapos anong sasabihin ng hasindero sa kanya? Hindi mo ba ako kilala? And then, anong mangyayari? Tahimik ang buhay. All of a sudden, maghihiganti yung kalaban. Aatakihin sila at sila'y magugulat. Bakit ito nangyayari? Kawawa naman yung bida. Sa teksto natin sa araw na ito, ang bida natin dito sa buong Biblia ay si Jesus. Ang pangunahing karakter ng buong kwento. Siya ay tumayo para sa mahihirap. Nagpagaling ng mga may sakit. Nag-alaga sa mga taong kinukot siya at binabaliwala. Ito si Jesus. Ngunit sa nabasa natin, siya rin mismo ay kinukot siya. Siya ay binugbog, sinaktan, siya ay ininsulto, at ngayon ay nasa harapan siya ng isang paglilitis. Gusto siyang ipiit. Iniipit siya. Gusto siyang mamatay, gusto siyang ikulong, gusto siyang patayin, gusto siyang mawala sa mundong ito. Ang nakakalungkot dito, ginawa ni Jesus ang tama. Wala mo siyang ginawang mali eh. Lahat ng ginawa niya ay tama. Ngunit ang pagkakaiba ni Jesus mula dun sa mga bida ng mga pinapanood nating pelikula ay hindi nagulat si Jesus. Hindi siya nagulat. Alam ni Jesus na ito ang mga mangyayari. Alam niya ang pahirap na kanyang daranasin sa kanyang mga ginawa at gayon pa man ay pinili pa rin niyang gawin ito. Pinapakita sa atin ni Lucas ngayon na mga nangyayaring ito ay hindi lamang para umunlad yung kwento, hindi man lamang para lang mag-progress yung story. Sinulat to ni Lucas upang ipahayag din sa atin, higit pa ang tungkol kay Jesus. Sino ba si Jesus? At paano ba siya namuhay? Kasi madalas pag binasa natin to, okay, nagharap siya kay Pilato, tapos na. Pero kasi marami pa tayong matututunan dito tungkol sa pamumuhay ni Jesus. Kaya sa Lucas chapter 23 verses 1 to 7, ipinapakita sa atin ni Lucas ang dalawang realidad tungkol sa buhay ni Jesus upang mas makilala natin siya at maging mas malalim pa ang ating debosyon at pagmamahal para sa Kanya. Dalawang katotohanan po. Una, si Jesus ay namuhay ng inosente at matuwid. Pangalawa, si Jesus ay hari noon at ngayon. So bago natin puntahan ulit itong Lucas chapter 23 verses 1 to 7, konteksto muna. Haba na eh. 23 chapters na tayo, patapos na ang Lucas eh. So I think it's time for recap. Ano nga bang nangyayari? Sinulat ni Lucas ang ebanghelyong ito para sa kanyang kaibigan na si Theophilus. Sabi niya, nais kong mas lalong pang makilala at matutunan ang mga itinuro sa iyo kung totoo ba ang mga ito. Kung kaya isusulat ko sa iyo kung sino ba ang tinuro sa iyo. Ano pa ba ang mga kailangan mong malaman tungkol sa itinuro sa iyo at yun ay si Kristo. Sino ba si Jesus? Theophilus. Pinapakilala niya kung sino si Jesus. At even yung storyang ito, tungkol sa pagsubok at pagtatanong nila kay Jesus ay ginagamit pa rin ng Diyos upang ipakita ang karakter ni Jesus. Ang mga Pariseyong ito ay galit na galit kay Jesus. Kahit na gumawa siya ng mabuti at naging tanyag sa mga tao dahil sa kanyang mabubuting gawa, dahil sa mga milagro, dahil sa kanyang pagtulong, ay kinamuhian pa rin siya ng mga Pariseyo. Hindi siya sinuportahan, hindi siya ginustong lapitan, ayaw sa kanya. Ang tanong bakit?
Bakit ayaw sa kanya ng mga Pariseo? Bakit ayaw sa kanya ng mga punong saserdote? Sapagkat dahil si Jesus ay hindi nakipaglaro sa kanilang politika. Hindi siya sumali sa politics nila, sa kanilang mga pangkat at grupo-grupo. Ginugol ni Jesus ang kanyang oras at panahon kasama ang mga kawawang tao, ang mga nakakaawa, kasama ang mga dukha, ang mga taong walang maibigay sa kanyang kapalit para sa kanyang mga mabubuting ginawa para sa kanila. Kung kaya't nakita ng mga tao ngayon ang pagkakaiba ni Jesus at ng mga punong saserdote. Bakit ganun? Pareha silang sinasabi na nagtuturo sila ng salita ng Diyos, ngunit bakit kakaiba si Jesus kumpara sa mga saserdote? Dahil doon nagkakaroon ng division. Nagkakaroon ng pagbubukod. Dahil sa pagbubukod na yun, dahil sa paghati sa mga reaksyon ng mga tao, nais na ngayon ng mga Pariseo na paalisin siya. At hindi lamang paalisin, kundi patayin siya. Sa teksto natin, nililitis na si Jesus. Ito nga ang tinatawag ni Pastor Pedro last week na kangaroo court. Kangaroo court meaning hindi lehitimo. Parang kumbagay, parang gawa-gawa. Sila mismo, ang ginagawa nila ay hindi lehitimo ang paglilitis. Wala nga silang karapatan na gawin yun dahil hating gabi. Ang paglilitis ay dapat nagagawa sa umaga, ginagawa sa umaga, at hindi sa gabi. At doon pa lang, hindi na lehitimo agad yun. Pangalawa, pag titingnan nyo rin po ang pakikipag-usap nila kay Jesus, makikita ninyo na walang tapat na tanong. Walang tanong doon na talagang naghahanap ng katotohanan, na naghahanap na ano ba talaga ang nangyari? Ano ba talaga ang sinasabi mo? Hindi. Lahat ng tanong, lahat ng sinasabi nila kay Jesus, ang lahat ng ginagawa nilang yun ay meron na silang hinahanap na sagot. May gusto silang pruweba. May gusto silang kunin kay Jesus na dapat yun ang sabihin mo para hulihin ka namin. Ang meron lamang sila ay mga ideya na hindi sila naghahanap talaga ng katotohanan. Ang gusto nila, yung ideya nila, ay mabibigyan ng pruweba. Dapat sumang-ayon ka sa sinasabi namin. Alam na nila yung gusto nila eh. Alam na nila yung gusto nila. Pero nagtatanong pa rin sila. Tapos nung sinagot ni Jesus, ayaw nila yung sagot, ay hindi namin tatanggapin. Nagtanong ka pa. Ikaw ba talaga ang Mesiyas? Bakit? Para maakusahan nila siya ng kalapastanganan. Ang sagot ni Jesus, oo. Siya ang Mesiyas. And totoo, si Jesus na talaga ang Mesiyas ayon sa Biblia, ayon sa kasulatan. Ngunit hindi siya ang Mesiyas na inaasahan ng Israel, pati na rin ng mga punong saserdote. Kaya kung babasahin niyo po, hindi nag-aalok si Jesus ng anumang bago. Ang lahat ng kanyang mga sinasabi ay inihayag na niya noon pa. At makikita rin natin dito na hindi na siya gumagawa ng mga himala, hindi na rin siya nagsasabi ng mga bagong kasabihan. Sapat na ang itinuro ni Jesus, sapat na ang kanyang ibinigay sa mga tao. Alam ni Jesus na kahit ano pang sabihin niya, nakita nila lahat, nasaksihan nila lahat, ang mga milagro, ang kabutihan, nakita nilang lahat yon, ngunit hindi nila tinanggap. Hindi nila siya naiintindihan at ayaw nilang intindihin siya. Ngunit kahit na ang kanilang paniniwala na ang kalapastanganan ay karapat-dapat ng kamatayan bilang parusa, wala silang kapangyarihang patayin si Jesus. Kung kaya't, lumapit sila sa taong mayroong kapangyarihang ito. At sino yon? Si Pilato. Isang Romanong gobernador. At dito nag-uumpisa ang ating pag-aaral. Si Jesus ay namuhay ng inosente at matuwid. Verse 1, tumindig ang buong karamihan at dinala si Jesus sa harap ni Pilato.
Sabi sa Mateo, ginapos siya. Ginapos at dinala kay Pilato. Una, binugbog, dinuraan, at ngayon ay ginapos. Isang inosenteng tao na walang tamang paglilitis, tinatrato bilang isang kriminal. Sabi sa Mateo chapter 27, siya ay ginapos nila, dinala sa labas at ibinigay nila kay Pilato na gobernador. Bakit kay Pilato? Sabi sa Juan chapter 18 verse 31, ang sabi ng mga Hudyo sa kanya, hindi kami pinahihintulutan na ipapatay ang sinumang tao. Si Pilato lamang ang may kapangyarihan magpatupad ng kaparusahang kamatayan sa Jerusalem, sapagkat sila'y nasasakop ng Roma. And si Pilato ay isang Romano. Hindi pinahihintulutan ng Roma ang isang taong nasasakupan, ang mga Hudyo, na gumamit ng kanilang sariling mga legal na proseso upang patayin ang sinuman. Sapagkat maaari nilang gamitin ito upang patayin ang mga sumusuporta sa Roma. At sa proseso ay palakasin ang kanilang pagnanais para sa kalayaan. As much as possible, kailangan under control sila ng Roma. Kaya lahat ng kapangyarihan sa kanila, tatanggalin ng Roma. Even yung paglilitis, even yung pagpatay, ang Roma ang final decision. Kaya sabi nila, wala kaming kapangyarihan because that's how the things are. Kasi hindi papayag talaga ang Roma na magkaroon kayo ng kapangyarihan ninyo. Kasi kung ginawa niyo yan, baka, yun nga, mag-alsa kayo at magrebelde kayo at kalabanin nyo kami. Kaya nakainino ang kapangyarihan kay Pilato. Ang tanong ngayon sa atin, sino si Pilato? Si Pilato ay isang gobernador. Hindi lamang siya isang gobernador, isa siyang general. Actually, sa Roman nga, isa siyang knight. Mataas ang kanyang posisyon at ginawa siyang gobernador ng lalawigan ng Juda. Hawak niya ang Israel sa kanyang mga kamay. May iba pang mga maliliit na gobernador tulad nila Herodes sa Galilea, pero si Herodes actually hindi siya Romano. Isa siyang Edomite. Alam niyo yung Edom? Kapatid ni Jacob, Esau, Edom, mga Edomites. So medyo may lahi siyang Hudyo. Kasi sinasabi niya Hudyo daw siya, pero hindi talaga. Pero hindi siya Romano. Kaya ang kapangyarihan pa rin ay na kay Nino, na kay Pilato. Si Pilato ang nakahihigit sa lahat at siya ang humahawak sa mga kilalang lungsod. So malayo yung pinapagtirhan ni Pilato, actually. Kumbaga kung i-imagine natin, si Pilato, kunyari Alabang is Jerusalem. Si Pilato nakatira siya sa San Fernando, Pampanga. Ayaw niyang pumupunta sa Jerusalem. Kasi yung Jerusalem nga, nandito lahat ng mga punong saserdote. At dahil nga yung mga punong saserdote, ano ba yung gusto nila? 'Di ba? Very vocal naman sila. Ano ba yung nais nila? Gusto nilang maging malaya mula sa mga Romano. Kaya every time nagkikita yung mga yan, away. Away. Laging nagsasagutan. Yung sinasabi ng mga Romano, mamuhay lang kayo ng payapa. Pero ano sinasabi ng mga Pariseo? Kami ang mga Israelita. Ang piniling tao ni Yahweh. Hindi kami dapat sinasakupan. Ganun talaga. Kaya si Pilato, as much as possible, ayaw niyang makita itong mga to. And dun sa lugar niya sa Caesarea, na kumbaga parang nasa San Fernando, Pampanga, umuusbong ng pagiging Romano ang mga tao. Kumbaga parang niyakap na nila ang pagiging Romano. Wala siyang problema, malinis doon, maayos, parang Romano na talaga ang lungsod. Pero kinakailangan niya pumunta sa Jerusalem sapagkat ito na ang panahon ng Paskwa or yung Passover kung saan napakaraming Hudyo mula sa iba't ibang lalawigan ng imperyo ng Roma ay nagbabalikan lahat sa Jerusalem. At anong ibig sabihin nun? Pag nagbalikan silang lahat, yung tsansa na may mag-alsa dyan, mas malaki. Kasi sama-sama na sila. Pag may isa dyan nagsabi na, lahat tayo, kalabanin natin ang Roma, malaking tsansa na gagawin nga nila yon. Kaya kailangan palagi ni Pilato na nandoon siya tuwing Paskwa upang panatiliin ang kapayapaan sa Jerusalem.
At hindi lang yon. Si Pilato, pinakilala na siya ng chapter 3. Hawak niya ang pera, hawak niya ang sundalo, hawak niya ang judicial function ng buong lungsod. Sina Josephus at Philo, isang mga historian na hindi mananampalataya, ang sabi nila kay Pilato, isa siyang matigas ang ulo at malupit. Hindi niya gusto ang relihiyon, tradisyon at mga kaugalian ng mga Hudyo at ito'y istorbo lamang para sa kanya. Sabi nila si Pilato ay kaibigan ng walang sino man kundi ng mga Romano. Tatlong pagkakataon na pinakita ni Pilato ang kanyang kalupitan. Una, nagdala siya ng rebulto ng emperador ng Roma sa Jerusalem. Ang paniniwala ng mga Romano, si Caesar ay Diyos. So nagdala siya ng rebulto nun sa Jerusalem, isipin niyo lang kung paano yung reaksyon ng mga saserdote at saka ng mga pariseyo. Galit na galit. Ginawa niya ang aqueduct, isang pamamaraan upang magkaroon ng tubig para sa bawat bahay na nandoon sa Jerusalem. Ginawa niya ang aqueduct, which is a good thing, ngunit ang ginamit niya ay pondo ng templo. So yung mga tao nagalit. Itigil yan. Kahit alam nila mga nakakabuti sa kanila, itigil yan dahil templo namin yan eh. Ba't mo gagamitin yung pera? So nag-alsa sila, magrarally sila, nagsama-sama sila. Ang ginawa ni Pilato, inutusan niya yung mga sundalo niya, magdamit kayo bilang Hudyo, magpanggap kayo, sumama kayo dun sa rally. Pag nag-umpisa na yung rally, patayin niyo lahat. 1,000 ang namatay nung araw na yun. Pangatlo, pinatay ni Pilato ang isang grupo ng mga Samaritano na nasa bundok ng Gerizim na gumagawa ng kanilang pilgrim. Kumbaga parang akto ng kanilang pagsasamba. Pinatay niya ang mga ito dahil hindi niya nagustuhan yung pinuno at ang kanilang ginagawa. Di lang niya trip. Pero si Pilato ay hindi katulad ni Nero o Caligula na dahil gusto lang niyang pumatay, papatay siya. Hindi. Ayon sa ating mga pamantayan, isa siyang tinatawag natin na pragmatist or practical na tao. Upang makuha ang kanyang gusto, gagawin niya kung ano yung kinakailangan. Siya ay may kakayanan na pangalagaan ng mga Hudyo, ngunit siya rin ay particular na walang pakialam sa tradisyon at relihiyon ng mga Hudyo. At kapag may kumakalaban sa kanyang mga desisyon, hinaharap niya ito ng galit at puwersa. Dahil dito, ang mga Hudyo ay hindi rin gusto ang kanyang pamamalakad. Dahil, syempre, di ba, mapagmataas nga sila eh. Bakit sila susunod kay Pilato? Verse 2, nagsimula silang ipagsakdal siya na sinasabi, natagpuan namin ang taong ito na inililigaw ang aming bansa at pinagbabawalan kaming magbuwis kay Cesar at sinasabi niya na siya mismo ang Kristo, ang hari. Inakusahan nila si Jesus. Ang sabi nila, natagpuan namin ang taong ito. Actually, it's a derogatory term. Alam niyo yan, pag yung sabi niya, yan, tong taong to. Yan sa tabi mo, ito. Di ba, alam natin pag ganun tayo magsalita, gusto nating manakit na gusto nating pahiyain yung tao. Ito, yan, kausapin mo yan. Ganun nila tratuhin si Jesus. Itong taong to. Isa tong paningin kay Jesus na napakababa. At sabi nila, kanilang pinagsasakdal. Inaakusa nila si Jesus, isang legal na termino na ginagamit kapag nasa korte ka, na may maling ginawa, na may krimen na naganap. At titingnan natin dito, 3 akusasyon ang binigay. Natagpuan namin na nililigaw ang mga tao sa bansa, pinagbabawalan ang pagbuwis kay Cesar, at sinasabi na siya mismo ang hari. May binigay din silang mga akusasyon. Last week, di ba? Ngunit iba na ang akusasyon ngayon. Bakit? Dahil ang nais nila ay kilitiin ang tenga ni Pilato. Wala naman pakialam si Pilato tungkol sa ano bang paniniwala ng relihiyon nila
Kaya iniba nila yung kwento. Iniba nila yung akusasyon. Hinulma nila kung ano ba yung dapat marinig ni Pilato upang umaksyon si Pilato. Anong sinabi nila? Natagpuan namin ng taong ito na inililigaw ang aming bansa. Kumbaga parang sinusundot nila si Pilato. Sige na Pilato, mag-react ka na. Nililigaw. Ang salitang nililigaw, baluktutin o akitin, iligaw. Mula sa katapatan, sa pagsunod sa imperyo hanggang papunta sa iba. Ang paliwanag dito ay, ang sinasabi nila basically is si Jesus ay nililigaw ang mga tao mula sa wastong katapatan kay Cesar papunta sa sarili niya. Ang sinasabi niya, si Jesus daw ay isang rebelde. Isang rebelde na sinasabi sa mga tao, huwag niyong sundin ng Roma, sundin ninyo ako. Alam niyo ang Roma, kahit na kuro-kuro lamang, nababalisa sila pag nababalitaan nila ang pag-aalsa. Tulad ng mga pag-iisip ng Sanhedrin, kahit walang ebidensya, wala namang pruweba na nag-aalsa si Jesus, wala namang pruweba eh. Ano mang pagtuturo ni Jesus sa mga tao? Mahalin ang Diyos, mahalin ang inyong kapwa. Anong pruweba doon na sinasabi ni Jesus, mag-alsa kayo? Kumuha kayo ng mga sandata, makipaglaban kayo. Wala. Walang ebidensya, ngunit ginamit pa rin ito ng mga Pariseo dahil alam nila na ang paratang na ito, sige, ibato mo lang, may epekto yan. Kahit walang ebidensya, di ba? Kahit, di ba, parang chismis eh. Kahit walang ebidensya, walang anuman, ibato mo lang. Kakalat yan at magkakaroon ng epekto. Kahit maliit, meron. Pangalawa, pinagbawalan kaming magbuwis kay Cesar. Alam naman natin na hindi ito totoo. Lucas chapter 20 verse 26, sabi niya ni Jesus sa mga tao na ang pagpapasakop sa otoridad ay tama. Kinakailangan yan. Kailangan yung sumunod sa may otoridad. At ang pagbibigay ng nararapat ay kinakailangan din. Give to Caesar what is Caesar's. Give to God what is God's. Magbayad ng buwis, basically. Wala sinabi si Jesus, huwag kayong magbayad ng buwis. Hindi totoo ang paratang na ito. Pero, nung binato nila ito kay Pilato, alam nila na kahit hindi totoo to, merong epekto pa rin ito. Ang intensyon nila ay markahan si Jesus bilang isang revolusyonaryo upang ipakita na si Jesus ay isang rebelde na sinasabi niya na huwag ninyong sundin ang mga batas ng Roma. Huwag ninyong suportahan ang Roma. At pangatlo, sinasabi niya na siya mismo ang Kristo, ang hari. Ang terminong hari, pinapaliwanag ng mga kalaban ni Jesus kay Pilato. Pansinin niyo, sabi niya, di ba, anong unang tanong kay Jesus, are you the Christ? Yun lang eh. Pagdating kay Pilato, meron na silang explanation. Siya daw si Kristo. Parang sinasabi nila, alam mo ba, yung Kristo, siya daw yun. At alam mo ba, hari yun. Hari yun, Pilato. Hari yan. Dahil alam nila eh, yun naman talagang totoo eh. Na ang Mesiyas ay indeed isang hari. Actually, tama dito. Tama yung mga Pariseo dito eh. Sa dalawang kasinungalingan, at least isa totoo. Na ang Mesiyas ay, oo, hari. Alam nila yung pangako ng Diyos kay David. Pinangahawakan ito ng mga Pariseo sa 2 Samuel chapter 7. Kapag ang iyong mga araw ay naganap na at ikaw ay matutulog na kasama ang iyong mga ninuno, aking ibabangon ng iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong katawan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Siya ay magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. Isaiah chapter 42 verse 1, narito ang aking lingkod na aking inaalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Inilagay ko ang aking espiritu sa kanya, siya ay maglalapat ng katarungan sa mga bansa. Ginagamit din ni Lucas ito upang ipakita sa mga
kanyang nagbabasa na kahit mismo ang mga taong hindi Hudyo ay alam na, malalaman nila na si Kristo ay actually indeed isang hari. Ito ay nasa implikasyon na nag-uugnay sa katotohanan na ang Mesiyas ay talagang isang hari. Tama ang tinuturo nila. Pero tandaan natin, bakit nila tinuturo ito? Dahil, pag sinabi mong hari, kay Pilato lalo na, ang ibig sabihin nito ay kinakalaban mo si Cesar. Ang hari ng mga Hudyo, yung phrase na yon, ay ginagamit upang tukuyin ang mga hari ng Israel. Mula kay Saul hanggang kay Herodes. Ang pagiging hari ng isang partikular na tao ay talagang salungat sa imperyo ng Roma. Sapagkat ang paniniwala nila ay sino lamang ang hari? Si Cesar lamang. Kaya kung sino mang tumatawag sa kanyang sarili na hari ng mga Hudyo, ay nagpapahiwatig ng pagnanais na maging malaya mula sa imperyo ng Roma. Ang nais nila ay makipagtulungan lamang kay Pilato na mapuksa si Jesus. Ito ang dahilan kung bakit sila gumagawa at minamanipula ang bawat balita at salita nila tungkol kay Jesus, upang ibenta yung kalahating katotohanan na sinasabi nila kay Pilato. Kasi si Pilato lang may kapangyarihan. Pero gaya ng ipinakita ni Lucas sa buong chapters 21 to 23, nabuhay si Jesus na hindi naglalayong makipagkompetensya sa politika ng mga taong noon. Sinabi niya nga sa mga tao, mabuhay kayo ng mapayapa. Mahalin ninyo ang iyong kapwa. Mahalin ninyo ang iyong kaaway. Paano ang isang guro na nagsasabi sa iyo na mahalin ang iyong kaaway at magbayad ng buwis ay nag-uudyok ng isang paghihimagsikan? Di ba hindi makonek eh. Dahil bawat isang paratang ay madaling sagutin. Hindi nililigaw ni Jesus ang bansa. Ang kanyang pagnanais lamang ay ang mga tao ay mamuhay na lumuluwalhati sa kanyang pangalan, sa pangalan ni Yahweh. Paggalang sa kanilang mga magulang, pagmamahal sa isa't isa, pagmamahal sa kanilang mga kaaway, pagsusumite sa mga autoridad at pagsunod sa mga batas ng Diyos. Na sinasabi din ng mga Pariseo ay yun din ang ginagawa at itinataguyod nila. Ngunit bakit nag-iiba? Alam niyo po kung bakit? Dahil ang kautusan ni Jesus ay nanggagaling sa salita ng Diyos at ang kautusan ng mga Pariseo at ng mga punong saserdote ay nanggagaling sa kanilang tradisyon. Si Jesus ay nagpagaling ng mga may sakit, nagpakain ng mga mahihirap. Maaari lamang talagang ituring si Jesus na bilang kriminal kung isang krimen ang pagiging matuwid at paggawa ng tama. At nakikita natin dito, yun yung parang sinasabi nila na mali si Jesus, mali ang kanyang mga ginawa. At kung hindi sila sumasang-ayon sa mga ginawa ni Jesus, ano naman ang sinasabi ng tungkol sa kanila? Na hindi nila nakikita na yung katuwiran at yung kabutihan ni Jesus. Ang ibig sabihin lamang na hindi sila sumasang-ayon kay Jesus, ay sila mismo ay hindi matuwid. Sila mismo ay hindi mabubuting tao. Nakipag-usap ka na ba sa isang taong hindi nakikinig? Isang taong diretso na, ito na yung gusto ko, ito yung gagawin ko. Ngunit gusto nilang makipag-usap sa'yo. At ang sasabihin pa sa'yo, pwedeng humingi ng payo. O kaya, sa church, bro, counsel mo naman ako. May time ka ba? Counseling. Ngunit sa pag-uusap ninyo, imbis na makinig sa counsel or sa payo, ang talagang gusto nila ay sumang-ayon ka sa gusto nilang gawin.
Bro, tingin ko hindi mo dapat gawin yan eh. Kasi ito yung sabi sa ano. Hindi eh. Kasi ano eh. Paikot-ikot lang kayo. Bro, ito yung kasi yung sabi sa Bible oh. Ito rin yung sabi ng mga tao. Hindi eh. Hindi talaga eh. Yung mga taong ganun, alam niyo na eh, sa tanong nila, minsan, ang tanong pa nga nila, di ba? Mali, di naman mali yung ginagawa ko, di ba? Tapos, syempre ikaw. Kasi ang ano talaga ang tanong dapat ng tao is, ano sa tingin mo? Anong masasabi mo sa ginagawa ko? Pero madalas meron na tayong nais na sagot na makuha. Kaya ang sasabihin natin sa tao, ito kasi yung gusto ko eh. Wala namang mali dun eh. Di ba? You're already, parang meron ka nang binabato na mag-agree ka na lang. Hindi sila makikinig. Kahit anong pakita mo sa kanila ng katotohanan, ng salita ng Diyos, and even pakitaan mo sila ng statistics, sabihin mo pa, even general truth, hindi dapat ganyan ang nangyayari, hindi dapat yan ang iyong ginagawa, hindi sila makikinig. Hindi sila nagtatanong. Meron na silang paunang ideya na gusto nila magkaroon lang ng mga tao na sumasang-ayon sa kanila. Ito'y pareho sa mga Pariseyo. Nakita nila si Jesus. Nakita nila ang mga himala. Nakita nila ang propesiya na natupad. Nakikita nila yung oras, yung timing. Kung ano yung mga nangyayari sa buhay ni Jesus. Na ngayon, nagmamadali silang lahat na patayin si Jesus eh. Bago mag-Sabado, kasi Sabbath yun eh. Bago mag-Sabado, dapat patayin na si Jesus. Kasi bawal natin gawin yun. Kasi holy dapat yung Sabbath. Kaya patayin na lang natin siya ng Biyernes. Parang, holy dapat yung Sabado, kaya papatay na lang kayo ng tao ng Biyernes? Hindi mo makonect. Pero hindi nila alam ano ba nangyayari tuwing Pasko, tuwing Passover. The sacrificial lamb is slain. And Christ is the sacrificial lamb. And hindi nila makita yon. Nabulag sila. Nabulag sila. Dahil bakit? Dahil sa kanilang mga kasalanan. Dahil sa kanilang agenda. Nais nila na si Jesus ay maging isang Jesus na naaayon sa kanilang kagustuhan. Kung hindi ikaw yung Jesus na sumasang-ayon sa amin, umalis ka na lang. Dahil hindi ginawa ni Jesus ang gusto nila, nais nila siyang umalis at mas lalo na nais nilang patayin siya. 1 chapter 11 verse 48. Sabi dito, kung siya ay ating pababayaan, pinapakita na dito yung tunay na isa sa mga motibasyon ng mga Pariseyo, kung siya ay ating pababayaan, ang lahat ng mga tao ay maniniwala sa Kanya, darating ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating bansa. Actually, ang ano nga dyan is they will take away everything. Ang ibig sabihin, nais nilang gawin ito upang hindi mawala ang kanilang mga ari-arian, hindi sila mawala sa kanilang mga komportableng pamumuhay. Kadalasan ay meron din tayong mga pagkakataon na ganito tayo. Nagbabasa tayo ng Biblia, alam natin kung sino si Jesus, alam natin kung ano yung dapat natin gawin, nakaharap sa atin ang katotohanan at gayon pa man, bakit hindi pa rin natin lubos na maialay ang ating buhay kay Kristo? Ang tanging rason ay dahil hindi umaakma si Jesus sa ating agenda, sa ating kagustuhan. May mga bagay na hindi natin kayang bitawan, kung kaya't ang bibitawan na lang natin ay si Jesus. Anong pinagkaiba natin sa Pariseyo kung ganun? Kung saan mas gugustuhin nilang baliwalain ang katotohanan at mamuhay sa isang kasinungalingan. Kaya ano yung tugon ni Pilato? Sa pangalawang punto, si Jesus ay hari noon at ngayon. At tinanong siya ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot siya at sinabi, ikaw ang nagsasabi. Hindi pinansin ni Pilato ang unang dalawang akusasyon. Marahil medyo, nililigaw mo, okay, pinagbabawalan mo magbayad ng buwis yung mga tao. Okay, ang
ang tinandaan ni Pilato ay yung hari. Ano si Pilato po? Hindi siya, kumbaga, matalino siya, magaling siya, pero hindi siya objektibong-objektibo eh. Ang tawag ko nga sa kanya kanina is pragmatist. Kung ano yung practical, yun ang gagawin. Kung ano yung gumagana, yun ang gagawin natin. Ang kanyang agenda ay hindi lamang protektahan ang kanyang sariling posisyon, kundi upang itaguyod rin ang mga interes ng imperyo ng Roma. Kaya tinanong niya si Jesus, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Actually, ang pagbabasa nito sa Griego, may emphasis to eh. Ikaw? Hari ng mga Hudyo? Ikaw? May diin dun sa ikaw. Bakit? Kung tatandaan natin, nanggagaling pa si Jesus mula sa Gethsemane. Walang hintuto, walang CR break, walang ligo-ligo, walang tulog. Mula dun sa pagkain, sa pagdarasal, sa pagtaksil ni Judas, sa pagharap kay Anas at Caiaphas, ngayon na kay Pilato na siya. Anong itsura ni Jesus? Si Jesus ay duguan, nakagapos at probably punit-punit ang damit. At dinala nila siya kay Pilato ng madaling araw. 1 chapter 18 verse 28, ang sabi doon, maagang-maaga dinala kay Pilato. Kung ikaw si Pilato, tingin ko kakagising lang ni Pilato dito eh. Kakagising lang ni Pilato, madaling araw, dinala sa kanya isang lalaking duguan at binugbog at sinasabi ng mga tao, etong taong to, pinakilala niya ang sarili niya bilang hari ng mga Hudyo. Ang tanong siguro, bakit dadalhin to sa akin ng mga Sanhedrin, ng lalaking ito? Ang paraan ng pag-describe ng mga Pariseo kay Jesus parang si Jesus ay isang mandirigma isang rebelde, isang gerilya. Ngunit sa isang sulyap lang ni Pilato kay Jesus, alam niya kalokohan tong mga to Kaya naman tinanong niya si Jesus ikaw, hari ng Hudyo? Pero tingnan niyo po kung anong sagot ni Jesus. Sumagot pa rin siya. Sumagot pa rin si Jesus sa kanya. Ay, isa pa palang pakita ko sa inyo. Doon sa 1 chapter 18 verse 28, umagang-umaga, tingnan niyo rin po hindi pumasok yung mga Pariseo doon sa pinto. Hindi sila pumasok kasi marumi daw si Pilato. Kasi isang hentil. Tingnan niyo lang kung paano. Kung ikaw si Pilato, di ba? Lumalapit kayo sa akin dito, mihingi kayong tulong, tapos ganyan kayo. Kaya makikita niyo, iba talaga yung tratuhan ni Pilato at saka ng mga punong saserdote. Magkaaway talaga. Pero sumagot si Jesus, ikaw ang nagsasabi. Sinasabi niya na siya nga. Sa katunayan, si Juan sa kanyang ebanghelyo ay nagbigay pa siya ng mas mahabang sagot. Na ang kanyang kaharian ay hindi pa daw dito sa lupa. Ngunit ang sinabi pa rin niya, oo, siya ay isang hari. Ngunit hindi ito yung hari na inaakala ng mga Pariseo. Hindi natin alam kung anong tumakbo sa utak ni Pilato nung narinig niya ang tugon ni Jesus. Ngunit alam natin na dahil dito, nakita ni Pilato, walang mali kay Jesus. Hindi siya nga banta sa kapayapaan ng Roma. Kaya sa verse 4, sinabi ni Pilato sa mga punong pari at sa mga tao, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Natatangi itong line na to kay Lucas. Dahil nais ni Lucas ipakita sa atin na walang kasalanan si Jesus. Na namuhay siya ng matuwid. Na ang kanyang buhay ay perpekto. At tama, na kahit na isang hentil na hindi naniniwala kay Yahweh, tinignan ng kanyang buhay, marahil narinig na rin niya ang ginagawa ni Jesus kasi hawak nga niya ang Jerusalem, ang Israel Ang sabi niya, walang mali. Walang mali. Sabi dito mga punong pari at ang mga tao,
May mga tao silang kasama. Mula pa nung panahon ni Judas hanggang ngayon. Di ba? Commitment yan. Talagang sumama sila. Wala pang tulog. Wala akong nakitang kasalanan sa taong ito. Meron pa bakit mas may parang wais pa si Pilato, nakita niya yun, pero yung mga taong naghahayag na sila ay eksperto sa kautusan, sila pa mismo yung hindi makakita nito. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay walang banta sa Roma. Kumpara ang sinabi ni Pilato, wala akong makitang kasalanan kumpara sa nakita namin tong taong to ng mga punong saserdote. Isang direktang contradiction sa kanilang paghatol Kumbaga sinasabi ni Pilato, mali naman kayo wala naman Tandaan, hindi sila nagkakasundo Nakita rin kasi ni Pilato, most probably, ang masamang hangarin ng mga punong pari at ng mga karamihan. Alam na alam niya ang paraan ng mga pangunguna sa mga pamilyang Hudyo para sa katanyagan at impluensya. Alam niya ang mga hakbang na ito na dinala sa kanya si Jesus ay isang pagtangka na samantalahin ang kanyang kapangyarihan para sa kanilang sariling pakinabang. Alam niya, meron kayong motibasyon. Meron kayong agenda, ba't kayo nandito? And gusto niyo akong pagsamantalahan. Gusto niyo akong gamitin para sa sarili ninyong kapakanan. At bilang isang pragmatista, isang practical na tao, ano ang pakinabang para kay Pilato at ng Roma na patayin ang gurong Hudyong ito? Na naging tanyag hindi dahil siya'y mayaman o dahil siya'y basta lang na naging na may ginawa siyang mali or what? Dahil sikat siya, kilala siya ng mga ma-impluwensyang tao? Hindi Sumikat siya dahil sa nakilala siya, naging tanyag siya dahil sa kanyang mga turo at himala. Ano ang pakinabang? Ano yung benefit namin dito kung pinatay namin yan? Inosente yan. Kaya sabi ni Pilato, wala namang mali. Inosente yan Ngunit sa verse 5, subalit sila'y lalong nagpipilit na sinasabi, ginugulo niya ang sambayanan at nagtuturo sa buong Judea, magbuhat sa Galilea hanggang sa dakong ito. Pinipilit nila, hindi nila tinitigilan. Sila, yung mga punong saserdote, punong pari, at yung mga taong kasama nila. At ang sabi dito, ginugulo niya ang mga tao. Actually, yung ginugulo, hindi ito yung very exact Ang exact word dapat parang inuudyok. Inuudyok niya yung mga tao. Gusto niyang may gawin yung mga tao. Pero tignan natin dito, meron siyang pinagkakaiba dito. Ang sabi dito, ang sambayanan. Ang ibig sabihin nito, merong isa pang grupo ng mga tao, actually, na sumusunod kay Jesus. Ang mga tao sa sambayanan. Maingat na ginamit ni Lucas ang isang wika na nagpapakilala ng isa pang grupo ng tao. Actually, sa English nga, the crowd and the people. Yung crowd, yung kasama ng mga Pariseo, at yung people ay yun daw yung mga taong nakikinig at sumusunod kay Jesus. Sikat si Jesus Marami siyang tagasunod. Kaya nga, madaling araw nila ito ginagawa At minamadali nila Para hindi agad-agad malaman ng mga tao, dali-dali, gawin na natin yan. So, ang tanong, sino yung mga kasama ng mga Pariseo? Marahil iba sa kanila, mga sundalo, mga alalay ng mga Pariseo at ng mga punong pari, o yung mga kamag-anak. Pero tandaan din natin, na ang mga Pariseo at mga punong pari ay tanyag sa kanilang lipunan. Sila ang awtoridad at sila ang may kapangyarihan. Kung ikaw ay kinalaban mo sila, hindi lamang apektado ang iyong relihiyon o ang iyong pananampalataya, apektado din ang iyong
kabuhayan. Negosyo mo, ginagawa mo sa pang-araw-araw, saan ka nakatira, apektado yan pag kinalaban mo sila. At hindi lamang yun. Alam din natin na hindi malayo sa mga Pariseo na magbayad para sa mga kalokohan nila. O mga sa mga plano nila. Natatandaan niyo yung ginawa nila kay Judas? Paano natin masasabi na hindi rin nila binayaran ng mga taong ito upang sumama sa kanila at sabihin na patayin niyo yang si Jesus? Siguro ang mga tao yun, handa ba sila? Nung tinanong sila, handa ba kayong mawalan ng kabuhayan para lamang sumunod kay Jesus? Kaya alam na natin malamang yung mga taong kasama ng mga taong ito, hindi sila nandun talaga dahil galit sila kay Jesus or what. Nandun sila dahil may sarili silang interes. Ang interes nila ay, gusto namin manahimik kung ito yung kailangan namin gawin para hindi kami kaawayin ng mga or ito yung kailangan namin gawin upang guminhawa yung buhay namin, gagawin namin ito. Kalabanin lang natin si Jesus. Papatayin na lang natin si Jesus. Sabi dito, inuudyok. Meaning mayroong binibigay na larawan ng pagbubuo ng isang rebelyon. At paano daw niya ito ginagawa? Sa pagtuturo sa buong Judea. Gaano ka kalayo para sa iyong sarili na matakot ka sa isang taong nagtuturo na maging tapat sa salita ng Diyos at pag-ibig sa Diyos at sa taong katabi mo, sa kapwa mo, mahalin mo. At ang sinasabi mo, yung taong yan, sinasabi niya, love your neighbor, rebelde yan. Gaano ka kalayo na sa katotohanan? Ang nakakalungkot dito, sila pa ang tinatawag na eksperto sa kasulatan. Simula sa Galilea hanggang sa lugar na ito. Ito ay sinasabi nila upang mas lalo pang maalarma si Pilato. Ang sinasabi nila, ang lawak na ng impluwensya ni Jesus. Sobrang lawak na niyan. Kaya dapat, Pilato, magdesisyon ka na. Sinadya nila ito Even yung pag-mention ng Galilea. Dahil alam nila na minarkahan na ng mga Romano ang Galilea bilang isang lungsod na mahilig maghimagsikan yung mga tao. At hindi lamang yun, magulo sila dun. At di ba nakita natin, Lucas chapter 13, pinatay ni Pilato ang mga Galilean. Ang sabi dun, hinalo niya ang kanilang dugo sa kanilang mga alay. He killed them while they were worshiping. Gusto nila, merong certain galit na si Pilato sa mga Galilea. Sabi niya, para mas lalo pa siyang magalit. Hindi nila alam na ang pagbanggit nila ng Galileo ay nagbigay kay Pilato ng isang paraan upang maghugas kamay. Nang marinig ni Pilato ito, tinanong niya kung ang taong iyon ay taga Galilea. Madaling araw, nakikita na niya yung mga saserdote, yung mga Pariseo na hindi niya nakakasundo, umagang-umaga, di ba? Sabi nila, asarin mo na ang lasing, wag lang ang bagong gising. Nakita niya yung mga Pariseo na ayaw man lang pumasok sa kanyang pintuan dahil sa takot sa mahawa sa kanyang pagiging hentil, marumi. And alam na niya merong power play dito. Nakita na niya si Jesus. Hindi banta si Jesus. Inosente si Jesus. Ngunit ayaw nilang makinig. Ayaw nilang magpapigil. Kaya anong ginawa ni Pilato? Taga Galilea? Si Herodes yung may responsibilidad dyan At nang kanyang malaman na siya'y sakop ni Herodes, kanyang ipinadala siya kay Herodes na ng panahon iyon ay nasa Jerusalem din. Pinapakita lamang dito na hindi interesado si Pilato sa hustisya. Siya lamang talaga ang tunay niyang agenda, tunay niyang kagustuhan. Hindi hustisya, hindi katotohanan. Kung ano ba yung
magbibigay ng pakinabang sa aking sarili at sa imperyo ng Roma. Ayaw niya talagang makialam dito. Ayaw niya makialam. Hindi niya nais na madungisan ang pangalan ng Roma sa pamamagitan ng pagbitay sa isang inosenteng tao. Ngunit ayaw din niyang mapunta sa kanya ang galit ng mga punong saserdote. Kasi ano bang trabaho ni Pilato? Kailangan niyang panatiliin ang kapayapaan sa kanilang mga sinasakupan. Kung nagwawala tong mga saserdoteng ito, ako ang lagot. Baka tanggalin ako. Pero ayoko rin patayin ng isang inosenteng tao. Dahil baka madungisan yung pangalan ko at ng Roma. Sabihin nila, ba't mo pinatayan? Inosente yan. Sandwich. Sala sa init, sala sa lamig. Lose-lose situation. Lugi kahit saan magpunta. Tanong, maninindigan ba siya para sa katotohanan at katarungan? O bibigay ba siya sa pressure? Buti na lang, nandyan si Herodes. Herodes, ikaw na bahala. Nangyari na ba yan sa inyo? Kasi ang kwento pa nga dito, nung pinasa niya si Jesus kay Herodes, parang natuwa pa si Herodes. Parang, wow, may tiwala sa akin si Pilato. Tiwala siya sa judgment ko. Parang natuwa pa siya. Hindi niya alam yung binibigay sa kanya ni Pilato, sakit ng ulo. Di ba nangyari na sa inyo yun? Sabihin sa inyo ng tao, o sige, pahiram ko muna yung kotse ko, o ibigay ko na yung kotse ko sa iyo, tapos hindi mo alam, may hit pala yung plaka. Sir, karnap po yung kotse. Rehas ka patuloy. May mga kwento ako narinig na ganun eh. Akala mo pinagkatiwalaan ako. Sige na nga. Yun yung ginawa ni Pilato eh. Takas. Hugas kamay talaga. Wala akong kinalaman dyan, Herodes, ikaw na. Sa halip na magdesisyon, nagpasya siya na ipasa kay Herodes. Ilayo mo to sa akin, ayokong may kinalaman ako dito. May mga panahon ba na naging tulad tayo ni Pilato? Nung kinanta ko din to kanina, nung nasa college pa po ako, filosofiya yung tinig ko. Maraming nagtatanong tungkol sa pagiging Kristiyano. Since ayokong makilala ako bilang, ayun yung Kristiyano, ayun si pastor, ayun si father, hallelujah, hallelujah, ganun. Panatiko yan eh. So ayokong makilala bilang ganon. Anong ginagawa ko? Pag itanong sila, Josh, ano ba yung pinapaniwalaan mo? Ano ba yung pinapaniwalaan mo when it comes to born again? Kasi maraming born again. Ano ba yung born again? May isa pa akong kaklase na Kristiyano din. Anong gagawin ko? Kristiyano ako, pero siya na lang tanongin mo. Kasi ayoko na ako yung mabansagan na, yun na nga, si Father. Huwag kayo baka yan, basahan tayo ng Bible yan bigla. Parang yun nga, the Jesus nerd. Parang ganun eh. Pero anong ginagawa ko nun? Kinahihiya ako. Hindi ko kayang tumayo. Hindi ko kayang manindigan para sa Diyos dahil takot ako kung anong sasabihin nila. Baka pag sinare ko yung paniniwala ko, huwag niyang kausapin yan. Natatakot ba tayo sa magiging reaksyon ng mga tao? Sa pagkawala ng ating posisyon? Sa trabaho? Sa loob ng grupo ng mga kaibigan ninyo? Sa eskwelahan? Gaano kadalas tayo rin naging katulad ng mga Pariseo? Na nagkokompromiso sa paggawa ng mali, na malinaw naman na alam nila na hindi ito nakakalugod sa Panginoong Diyos. Ang pagbibigay katwiran, justification, justifying yung mga kasalanan nila. Na tinatanggihan mismo si Jesus ng salita. Tinatanggihan nila si Jesus dahil hindi naaayon si Jesus sa kanilang kagustuhan.
Maliwanag nilang nakikita ang katotohanan, ngunit hindi nila ito tinatanggap dahil hindi nila ito nagugustuhan. At ilang beses na rin tayo naging tulad ng mga tao na para sa kapakanan ng kanilang sariling kaginhawaan, ay pinili na lang natin kalabanin si Jesus. Kalabanin lang natin si Jesus. Yun yung mas madali. Di ba ang hirap? Minsan maiipit talaga tayo. Pero kailangan natin magdesisyon. Si Jesus ba talaga ang hari ng mundong ito? Oo. Pero siya rin ba ang hari ng buhay mo? Sa mundong ito, siya ang hari. Hebreo chapter 2 verse 8 to 9. Pinasakop mo ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang masakop niya ang bawat bagay, wala siyang iniwan na hindi siya nasasakop. Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikitang nasasakop niya ang lahat ng mga bagay. Kundi nakikita natin si Jesus na sa sandaling panahon ay ginawang mababa kaysa sa mga anghel na dahil sa pagdurusa ng kamatayan ay pinutungan ng kalwalhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay maranasan niya ang kamatayan alang-alang sa lahat. Sinabi ni Jesus kay Pilato na ang kaharian ko ay hindi pa narindito sa lupa. Ngunit, darating ito. Mateo chapter 25 verse 31. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kalwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang kalwalhatian. Kung naniniwala tayo na si Jesus ay hari, kung gayon, paano tayo namumuhay bilang kanyang mga alagad? Tayo ba ay tapat sa hari? Siya ba ang naghahari sa buhay natin? Kung babalik ako sa storya natin, sa intro natin kanina, hindi pa tapos ang istorya. Hindi pa tapos ang istorya ni Jesus. Ito ay nagpapatuloy pa rin at hanggang ngayon ay patuloy pa rin. Ang hindi alam ng mga Pariseo ay nasa ilalim sila sa kontrol ng Panginoon. Lahat sila ay nagmamadali upang patayin si Jesus bago ang Sabath, bago ang Sabado, sa araw ng Paskwa, kung saan papatayin ang tupa ng sakripisyo at hindi nila alam ang lahat ng ginagawa nila ay naaayon sa plano ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan, upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. At balang araw ay babalik siya at itatatag niya ang kanyang kaharian para sa kanyang kalwalhatian lamang. Paano natin ngayon ipamumuhay ang ating mga buhay bilang kanyang mga alagad kung siya talaga ang ating hari? Kapag siya'y bumalik, matatagpuan ba niya tayong tapat? At kung hindi ka naman naniniwala sa matuwid na hari na ito, na dumating dito sa mundong ito upang magdusa at maglingkod, kapatid, nauubos na ang oras. Darating ang panahon na mawawala ang offer na ito. Kaya ngayon pa lang, ibigay mo na ang iyong buhay kay Kristo habang may oras pa. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na binigay ninyo. Maraming salamat, Lord, na tunay nga na kayo'y matuwid at tunay na kayo ang hari. Lord, sana makita namin kayo sa kabutihan ninyo at makita namin ang aming kasalanan at naway maging tapat kami sa inyo. Ang lahat ng ito ay tinalangin namin sa pangalan mo. Amen. So our benediction passage is found po sa Hebreo chapter 13 verse 20 at 21. Ang sabi po dito, ngayon ng Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban at gawin sa atin ang nakakalugod sa paningin niya
sa pamamagitan ni Hesukristo na sa Kanya ang kalwalatian magpakailanman. Amen. God bless po.